your expectation ay nasira sapagkat meron po mga ganitong pangyayari. Masakit isipin sa buhay po ng isang ina o sa isang ama at ito pong damdamin ito ay sadya pong minsan hindi po natin maintindihan at hindi po natin maunawaan. Hindi bagat kung iisipin po natin ang isang sanggol na sa kanyang kabataang edad, sa kanya pong months old or ay 1 taon, 2 taon, napaka-cute, kinukurot-kurot sa pisngi, hinahalik-halikan kahit sinong gumawak at talagang nag-enjoy. Pero kapag dumating po yung takdang panahon na siya po'y 15 taon at 16 na taon, nakadiaper pa rin, hindi ko siguro maisip na yan ay kukurot-kurotin nyo pa rin. Siguro ang gagawin nyo dyan, tatadyak-tadyakan nyo na yan dahil 15 taon na nagdadiaper pa rin yung inyong anak. So, ibig pong sabihin, ang expectation sa ating pong Panginoon sometimes ay meron din po siyang mga frustration sapagkat yung kanyang mga ninanais na ating pong gagawin ay hindi po natin nagagawa. Kaya ngayon po umaga sana po sa maliit na kaparaanan na po po'y makatulong sa inyo na kung saan ay mabigyan po nating pansin ang expectation ng Panginoon sa title na ito, God's Great Expectation for the Great Commission. So binigyan lamang po natin ng emphasis yung pong Great Commission at ito po ay isa pa rin kaba ng aking puso. Sapagkat ang Great Commission ay napakahirap pong ituro. Hindi po dahil sa ito po ay mahirap na aralin, hindi po dahil sa ito po ay marami pong mga complicated teachings na kung saan ay nakasalalay po dito. Ang Great Commission ay mahirap pong ituro sapagkat ito po ay alam na ng marami pong Kristiyano. Lalo tigit marahil ang bagong likha na kung saan ay talagang well-involved in seminary education by extension. Na dito sa inyong simbahan ay meron po kayong sariling extension o pag-aaral. So ibig pong sabihin ito pong great expectation for the Great Commission ay inyo na po itong napapag-aralan. At alam po ninyo minsan nakuhuy na anyayahan sa isa pong seminar. At ako po nagtanong at tinanong ko, alam niyo na ba ang subject nito? Sabi nila, alam na ho nila. So hindi ko na po itinuro. Kasi ang mahirap pong ituro ay ang isang bagay na alam na at maghahanap ka ngayon at pipilitin mong hanapin ano ba ang bago rito na pwede mong i-input sa maraming mga mananampalataya. Ito pong mahirap. Kaya bibigyan ko lamang po kayo ng 3 puntos sa bagamat ngayon ay hindi na ho ko nag-preach ng 3 puntos dahil parang devotional na lang ginagawa ko sa simbahan. So dahil baptist ako at baptist kayo, 3 points tayo. At may 3 punto na ating pong pag-uusapan. Number 1 ay ito. That every believer must be part of it. So, God's great expectation for the Great Commission is that every believer must be part of it. So, pansinin po natin yung ugali ng mga disciple. Tingnan po natin yung kanila pong kalagayan. Ang Panginoong Jesucristo ng pagkakataong ito, siya po ay nagbabahagi ng Ebanghelyo na kung saan ay dahilan ng pong pagkakadala ng isang Samaritan woman papunta sa Panginoon. Subalit nang dumating po ang mga disipulo, sila po ay nagtatanong kung ang Panginoon ay meron bang pagkain. Sapagkat siya po ay nagpapahayag ng Ebanghelyo, nagbabahagi siya sa mga tao, subalit yung mga disipulo ay busy sa pagbili ng pagkain. At nung dumating sila, nakita nila na ang Panginoon ay pinagkakaguluhan ng napakaraming tao, ay hindi man lamang nila inisip at sabihin, Lord, kami na po ang bahala sa ilan. Kukunin po namin yung 2, kukunin po namin yung 3, at kami na po ang magbabahagi ng Ebanghelyo. Sa halip na ganito po ang gawin nila, ang ginawa po ng mga disipulo, meron kayang nagdalang pagkain sa Panginoon. Of course, napakaganda ng kanilang concern dahil ang concern nila ay ang Panginoon. Subalit hindi po nila nakita ang puso ng Panginoon ay wala pong iba naroon sa mga tao, sa mga taong naliligaw, sa mga taong wala kay Kristo na nangangailangan ng Ebanghelyo. Ang mga disipulo na sa halip na sila po'y maging bahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon, ay gusto pa yatang hadlangan ng Panginoon at pansamantalang magpahinga sa gawain ng Ebanghelyo. Para bang hindi nila alam na ang Panginoon ay malapit na pong mamatay, malapit na magsakripisyo at umuwi sa langit. At kinakailangan ng Panginoon na siya po'y magbadali na magpahayag ng Ebanghelyo. Na kung saan ating pong iisipin, meron din pong kasaysayan sa Biblia, yung pong isang paralyzed man, na kung saan ay dinala po nung pong kanyang mga kaibigan, inilagay po doon, dinala sa bubungan at kanila pong inilaglag doon sa tahanan upang makita ang Panginoon. Kung pag-aaralan po ninyo yung tema na yun, napakarami pong tao sapagkat hindi po sila makadaan. Subalit kung titingnan po natin, karamihan na nasa pintuan ay yung pong mga alagad ni Kristo.
So nangangahulugan na para bagang ito po mga alagad ni Kristo ay sila pa po ang nagiging dahilan bakit hindi makapasok ang mga tao sa Panginoong Hesus Kristo. At kadalasan sa buhay natin bilang isang mananampalataya, ay tayo po minsan ang nagiging dahilan pa bakit ang mga tao ay hindi po makapag-ibig. Ang gawain pong Great Commission, wag po tayo magkamali, ito po ay hindi lamang para sa mga pastor. Ang Great Commission ay hindi lamang po para sa mga leader. Hindi lamang po sa mga workers ng simbahan. Kadalasan kasi ang nangyayari, ang akala po natin kapag tayo tumawag ng pastor, kapag tayo po tumawag ng mga leaders, mga workers sa simbahan, ang akala po natin sila na po ang magtatrabaho ng Great Commission at tayo po ngayon ay mauupo na lamang at hindi magiging bahagi nito. Pero ang katotohanan, God is calling us. Bawat isa po sa atin ay maging bahagi dapat sa pagpapahayag ng ibang pwede. Ang isa pong masakit ngayong isipin, ang marami pong iglesia ay nakontento na po, nakaupo na lamang. Ang marami pong miyembro ng iglesia nakontento na po, na umasa na lamang sa mga leaders ng simbahan, especially sa kanilang mga pastors or workers. Sa amin po sa simbahan, sa Praise Baptist, in 2009, nagbaptize po kami ng 14 na bagong mananampalataya, new believers. Subalit ang tinignan ko po ito, dinivide ko sa 12 buwan at kukunin ko yung percentage kung gaano kalaki ang naaakay namin kada buwan. Ay lumabas na 1.16. Ibig sabihin parang 1/4 lamang yung aming napahayagan ng Ebanghelyo at nadala sa Panginoon. Masakit po sa puso. Sa loob ng 12 buwan, 14 na kaluluwa lang ang nabaptize. In 2010, just last year, we baptized 8 new believers. 8 lang. Wala pa hong isa kung ipe-percentage po ninyo sa 12 months. 0.666, 666 pa nga lumabas eh. At tinignan po namin ito. At ngayon, in-observe ko po ang aming simbahan ngayong 2011, at sa akin pong pag-observe at pag-survey na rin ay lumabas na meron lamang pong 93% na hindi nagbabahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. Ito pa po yung masakit. Karamihan na hindi nag-share ng Ebanghelyo ng Diyos ay yung pong mga nauna sa simbahan. Huwag na kayo susumbungan. That's why nagkaroon po ng malaking challenge po sa akin ngayon, how to involve every member kahit papaano sa pagbabahagi. And I found out na ang hirap palang sanayin o turuan yung pong mga miyembrong matatagal na sa simbahan. Kasi sabi nila, Pastor, alam na namin. Kaya ngayon, yung amin yung midweek service ay planned na tanggalin na. Wala na ako kaming prayer meeting, wala na kaming midweek service sa loob ng simbahan. Pero ang gagawin po namin, i-decentralize ito at dadalhin sa bawat grupo, bawat pamilya na amin pong lalagyan ng pamagat na God loves every family. So bawat pamilya mag-sponsor ng isa. So nakapag-design po kami ng material, hango po sa aking mga karanasan sa mga home Bible study. At ito pong ituturo ko sa kanila at ituturo din po nila sa iba. Susubukan po namin, baka kahit papano 50% of our members, makuha po sila at sila yung maging bahagi sa Ebanghelyo. Alam mo ninyo, sa aming simbahan, ako lang po yung binibigyan ng love. Wala akong love. Noon, nagkaroon po ng proposal na kumuha daw kami ng isang manggagawa na kung saan ay magiging magtatrabaho daw sa evangelism at sa mission. Sabi ko, pag kumuha tayo ng manggagawa, malamang tatamarin na tayo ma-involve sa evangelism and mission. Of course, maganda na may katulong kang manggagawa, pero mas maganda siguro na ang bawat miyembro ng iglesia ay ma-involve in the Great Commission. Kaya nga kapag ito po ay hindi naganap o hindi nangyari sa buhay ng isang simbahan, I tell you frankly, kalungkutan po ito sa puso ng Panginoon.
Because ang purpose ng Panginoon sa isang iglesia, bawat isa po sa atin